So hello po mga ka-Boss D Fam at magandang gabi po sa lahat and welcome po sa episode 6 ng Boss D Fam Talks. Ayan guys, so ngayong gabi po ako po muna magiging host dahil meron po tayo ditong dalawang team na merong dalawang magkaibang businesses po. And syempre, speaking of businesses, yun po ang ating maging topic ngayong gabi. So ayun po. So, sa first team po natin, Team Kalingap Jomar, siyempre. Ayan. At siyempre, sa second team, siyempre, Boss D Fam. Yes. Ayan. So, ngayon, mga bro, yan, Ate Jenny, Ed. Ngayon po is, papakilala mo natin yung mga business natin, kung paano nagsimula, and anong klase yung mga product, and then sino yung mga taong pwedeng gumamit at makinabang ng inyong mga produkto. So, siyempre, magsimula tayo sa Boss D Fam ka. So, sino na magsasalita? Sige, kahit sa sinso nyo. Sige, sige. So, ano yung unang tanong? Ang boss. Di mo ba? Not listening, Ano, boss? not Ito, boss. listening, not listening. Paano nagsimula? Yan, paano nagsimula ang business nyo? Ano yung mga product? And sino ba yung mga taong pwedeng makinabang or gumamit ng mga produkto nyo? So, unang-una bago kami lumipat ng Manila, nag-usap-usap na kami na magsisimula kami. Sumubok ng live selling at sleepwear agad yung naisip na nila. Sila nakaisip noon ng ganung idea. And then, yung pagdating dito, siguro wala pang 1 month, simulan na namin na subukan mga live selling, sleepwear. And so far, nakikita naman ng mga miners natin talagang maganda naging resulta. Diba? At syempre, yung mga pwedeng gumamit nun is kahit sino, lalaki, babae, bata, matanda, ay para sa kanilang lahat yan. So, para sa lahat yun, boss. Saka hindi siya seasonal, Talagang kahit ano pa pwedeng Yes. magamit. Magagamit. So, boss, tanong ko lang, follow-up question ko. Gano'n na ba katagal naglalast yung nyo? Parang gano'n na katagal nag-ooperate yung business nyo? Siguro nakaka-7 live selling na kami every Saturday. So parang mga 2 months siguro. Consistent 2 months yun. na ba? Consistent yun, boss. Every Saturday. Every Saturday. Wow, ang galing nila. Kaya nga, Consistent. Talagang naging consistent kami sa pag-live selling. Yun. So yun, ang pinaka-business po nila, boss, din ngayon is live selling po. And nag-focus sila sa mga damit po, para namit. Yan, suit ng mga tao. Siyempre, dako tayo kay Kalingap Jomar naman. Yan. Team Kalingap Jomar. So, solo ka lang. Hindi kasi yung mga 1 versus 4 pala ako ngayon. yung mga katim mo nandito, ayan oh. Ayan yung mga katim mo. Yung ka-team ko, ayan, cameraman, yung ka-team ko, naging host na din. Ha? Yung isa, Yung isa, Sleeping Beauty lang. So yun bro, ipakilala mo naman ang iyong business. Yun guys, business ko po. My business. Hello guys, ako po si Kalingap Jomar, pero I have my business po na actually alin dun. Madami. Hindi sa madami, pero siguro yung pinakauna po yung Joms Chili products po namin guys. Second po yung pagiging distributor ko po ng Gluta soap and baka po madaglagan po. And siguro yung pangatlo, sa car rentals naman yun. And saka na yung iba. Kung di pa nagmamaterialize eh. Pero yun, ano pang tanong mo bro? Sino-sino naman ang pwedeng gumamit or makinabang? Okay. Sino ang pwedeng gumamit? Okay. Yung Joms Chili products po kasi guys, mga ano kasi siya, marami kaming produkto po under po doon. May chili garlic oil, sa mga mahilig maanghang, may aligi, yan, sa mga mahilig sa mga crab paste, yan. Bagoong, meron po tayong salabat para sa mga nanay tatay natin. So, meron po tayong chicken pastil and also Joms laing. So, yun po. As of now, meron kaming 6 products po. So, nakikater naman siya. Pwede siyang bumili po from any age naman. Kasi mula bata hanggang matanda. So, yun. And also, meron kami yung sa sabon. Paging distributor ka sa sabon, yung Gluta White Soap by Yes. Velvet Back. So, kahit naman sino pwedeng gumamit nun. So, yun. At ayun po guys, nakilala na po natin ang kanilang mga produkto at ang kanilang mga business. So since ang dalawang team po ay merong magkakaibang business po. So ito po ang unang tanong sa inyo. Yan. Ay. Alin ang mas maganda? Akala ko pangalawa na.
Una pa lang yun, pinakilala pa lang kasi. Ito pa lang? Pinakilala pa lang, intro pa lang. Ito, unang tanong. Kasi niya yung ano eh, yung Ah? todo. Oo nga, todo. Ano eh, Ay, todo sorry. bigay agad siya eh. Intro pa lang pala. So, ayan. sorry, So, ito ito pa pa ang lang. unang tanong para sa inyo. Alin ang mas maganda, magsimula sa maliit na puhunan or sa malaking puhunan agad? So, unahin natin si Papa Jumps naman kasi nauna si Bosti kanina eh. Ulit na puhunan. Alin ang mas maganda? Actually, depende rin kasi yan eh. Depende rin sa kung ilan ba ang kaya mong ilabas. Meron kasi tayo guys, kumbaga, meron tayong mga, yung iba din mo sa pagkano, meron tayo dyan mga generational wealth. Yung tipong mayaman na talaga ever since nung bata pa or kumbaga galing pa sa pamilya ng ganun. So, meron silang malaking savings. Sa kanila, para sa kanila po is, nagpupunan agad sila ng kumbaga, malaki agad. Since meron naman silang wealth talaga before pa. Parang ganun. From family pa, from nanay, tatay, mga ganun. Yung iba naman po na mga sakto lang yung kinikita nila sa sahod, dun sila yung malit lang lang munang puhunan. Pero naman siya, malit man o malaking puhunan, depende pa rin yan sa kumbaga kung paano mo yung business mo. I-handle. Okay. So, ganun naman siya. Pero ikaw, sa'yo, sa sarili mo, paano ba nasimula ng business mo? Malaking puhunan agad or maliit lang? Okay, nag-start kasi yung business ko ng Joms Chili Products po. Before pa ako nasa Kalingap, actually pandemic po yun, no? Pandemic po yun. At that time, konti na lang savings ko kasi tawag yun, pandemic, parang kumbaga, wala na akong regular jobs. So, lang yun. So, sobrang lit lang po ng puhunan na yun. Kumbaga, ako nga, one day lang, makabenta kami ng 2 o 3 bote, masaya na po kami. So, yun, kumbaga, sobrang lit lang po talaga puhunan ko before. Ayan. At syempre, Boss D, ikaw naman. Kami nag-start kami sa aming mga sleepwear is magkano lang ba yun? 5,000? Worth Oh, 5,000 5K lang. pesos. Parang 15 pieces na sleepwear. Wow. Nagsimula kami. Pero, gusto namin subukan. And then, di ba, every Saturday, nasusold out siya. So, every Saturday, kada Saturday, pataas yung stocks ng sleepwear. So, umabot kami nakaraan sa pinakamarami namin. Is 72 pieces na sleepwear. Wow. Bukod pa sa mga ibang damit. So, yun na-sold out din siya ng isang live selling namin. Kaya, kami na-inspire at na-motivate na magsipag. Mag-grind lalo, Mag-grind boss. lalo. Ayan. Pero bro, correct me if I'm wrong kasi parang pinakauna kong nakita kasi yun yung pag-live selling kay Hana. Nung nasa diet pa. Actually, Oo. Sila kasi, si Hana. oo. Si Hana Iba kasi talaga. yung business ko eh. Oo. More on services kasi. Actually, bago kasi ako magkalingap, try kami ni Vince ng business din namin. Na? Online selling ako sa TikTok. Tapos, yun nga, punta kami ng diet, so nagkalingap. Kaya medyo may na din ako sa... May background ka na din sa pagla-live selling. So, in short, from 15 pieces namin, sa first live selling, ngayon, naka-90 pieces. Wow! Grabe yun, ha? Grabe! Grabe yung pag-jump nung numbers nung... Niro-rolling namin yung kinikita namin. Parang may naitatabi kami, parang pero tapos yung capital namin, parang yun. Ibig sabihin niya lang, boss, magaling kayo mag-manage ng pera. ng pera. Yung flow. Pagdating sa mga ganyan inventory, si Jenny at si Hana sila ang niya. So, meron kayong parang kanya-kanyang May toka. kanya-kanyang role. Si Jenny pagdating dito, siya yung taga-pack, para i-ship. Pero bukod doon siya din na yung presyo, kung magkano kikitain, pati magkano pumasok. So, si Hana siya naman yung ano ginagawa mo? So, may ganun yan. Hindi, pareho sila pagdating doon sa mga medyo back office. Back Pero office. pagdating sa Ano kasi Live- kami, pagka isa sa amin nag-inventory, double check pa rin ang isa. lahat, double check lahat naman as well. kami gumagalaw din. Mm-mm. So kami ni Vince parang manpower. Manpower. Ikaw, boss, alam ko parang more on live selling kayo. Live selling Ako Ikaw kayo. yung nagbebenta. Oo. Okay. Sila yung nag-model. Pero lahat kami may parte pa. Kahit May sila part. mamaya bet. Oh, stiga. Ayun, guys. So, silang dalawa po is pansin natin na nagsimula lang talaga sila sa napakaliit pong puhunan. Ayan. So, ang galing naman. Ang galing, guys. Clap your hands. Ayan, Clap clap your your hands. hands. So, second question po. Ayan. Since ang pinaka-market talaga ninyo is, syempre,
magkaiba din naman. So, second question, mahirap ba maghakot or maghanap ng mga client or consumer? Ano yung ginagawa nyo para tangkilikin kayo ng mga mamimili ninyo? Sino Ayan. susumagot sa So, kayo naman, Ate Jenny. inyo? Yan. Si drums muna. Ikaw muna, mag-isip muna ako. Kukuha ko ng sagot sa iyo din. Pakiulit ko. Yun, mahirap ba maghakot or maghanap ng mga client or consumer? Ano yung ginagawa nyo para mas lalo kayong tangkilikin ng mga buyers ninyo? Para sa akin, yung opinion ko, syempre, bata pa lang kasi negosyante na ako hanggang sa, until now naman talaga, sobrang malawak na yung background ko pagdating sa business. For me, madali siya kung bago mo sisimulan kasi yung business mo, una mo kasi sisimulan, kailan, ano yung target mo? Anong target mo sa market? Kung bata ba, matanda ba, or ano? So, para sa akin, dahil ito na lang, yung sa live selling namin, madali siya, madali yung market niya kasi yung target namin is basic needs din siya eh. Sa bagay, parang oo. kahit papano sa mga sleepwear talagang isa din siya sa generation ngayon, yung pinupuhunanan na, hindi tulad dati mga old generation na pagwas na pantulog talagang pinaglumaan. Mga ganun. Yung pambahay, Oo, gano'n. umaayon siya sa panahon ngayon. Di ba pagdating sa sleeper, parang niisip mo na dapat comfy siya. Ay yung parang formal rin tignan, maayos, di ba? Oo, kasi nakahubad lang ako matulog eh. Oo. So, ang ano naman nun, ang pinakamahirap naman na makahanap ng customer or ng client, yun yung tinatawag na parang the power of trust pagdating sa business. Yung trust and branding. Pagdating kasi sa trust, once na nag-build ka ng business, wala pang trust, kumbaga di ba sa mga Facebook page, minsan pag o-order ka doon, pagkakatiwalaan mo yung business na yun, pag nakita mo 5-star, yung mga ganyan. So doon pumapasok yung trust, kaya kailangan mong i-build yung trust ng mga client mo. And then kapag na-build mo yung trust ng client mo, hindi mo na kailangan mag-promote. Yun naman yung tinatawag na word of mouth. Word of mouth. Kasi parang yung mga customer, Sila na mismong yung babalik. magre-recommend. Okay. Loyal and repeat customer. Then, Okay. i-recommend na rin nila yung business mo Sa sa iba. mga kaibigan nila. So, Okay. andun na pumapasok yung nakuha mo yung trust nila kasi nga quality yung binibigyan mo. So, yun naman. Ang mahirap lang kasi na makahanap ng client, usually yung mga hindi patok or in sa produkto or services na madalang lang. Unlike sa, di ba, pagdating sa business, ang bigas, di ba, never yan na Oo, hindi kinailangan. nawala. Oo. Di ba, kailangan siya. Yun kasi yung talagang essentials ng mga tao. So, yun naman, magdidepende siya sa i-open mong business para sa akin. Ang galing ng mga wording strategy ni talagang connected talaga siya sa business na makikita mo na parang sobrang bihasa na siya sa larangan ng business. Grabe. Naman, na hanggang sa natututo ka, nagkakaroon ka rin ng So Papa Joms, it's your turn. Okay. Ano nga ang tanong? Basta kung mahirap ba? Mahirap ba maghakot or maghanap ng mga Ay. client? Mahirap before, pero ngayon kasi with the power of social media rin kasi, so medyo madali na siyang kumuha ng customer. Meron tayong mga tawag niyan, social media platforms. We have TikTok, Shopee, Facebook, Instagram. Sa ganyang actually even sa YouTube meron din yan. So, kumbaga, minsan kasi kailangan mo lang magpalaki ng followings, yung rin tawag din, mag-build ka ng trust, ganun. Pero sa ngayon kasi, kumbaga, grabe ang social media. So, anytime, kumbaga, kahit saan, pwede ka na magbenta. Let's say, before, nung hindi pa uso ng social media, kung halimbawa meron kang mga sleepwear, product ng sleepwear, mahirap siya kasi kumbaga ilalako mo siya kung saang bagay dito lang. Dadayuhin mo, pupunta ka sa kabilang bayan. Pero this time kasi like sa social media, pwede mo siyang ibenta nationwide. So, nasa sayo na lang talaga kung paano mo strategy kung paano mo siya ibebenta, paano mo yung produkto mo, i-cater mo. And at the same time, sobrang
tama naman yung sagot ni Miss Jenny. Yung magbibuild ka ng trust, magbibuild ka ng rapport sa yung mga client para, yun nga, kumbaga, doon na ano yung word of mouth. Minsan kasi, kumbaga, sa ngayon sa una, mahirap, kailangan mo talagang i-build. Pero once na-build mo yung trust sa mga customer mo, sila na mismo ang magpapakilala ng produkto mo. Parang ganun. So yun, Papa Joms, ano lang, follow-up question. Yes, bro. Siyempre, alam naman natin na isa ka sa mga sikat. Ay, di naman. Sikat. Ayun. Hindi, isa siya po sa mga kilala na sa larangan ng charity vlogs. Siyempre, ng Kalingap. Siyempre, Kalingap Jomar yan. So bro, tanong ko lang. Yes, bro. Kung hindi ka nakilala bilang isang Kalingap Jomar, sa tingin mo ba, mababago yung hirap mo sa pag-promote ng product mo bilang isang Kalingap Jomar or bilang hindi ka isang Kalingap? Okay. Honestly speaking, siguro malaking tulong din kasi yung kumbaga community ko sa ngayon dahil sa Kalingap. So, malaking tulong yun dahil medyo napapabilis yung ano po natin ng let's say mga produkto po natin. Kumbaga, meron nagfa-follow sa atin, mayroon tayong mga supporters. Kaya siguro para sa akin is mabilis yung pagbenta ko let's say yung mga produkto ko po. Pero siguro kung hindi ako nagkalingap, siguro hindi rin ganun kabilis. Pero naman ako kasi kumbaga, naisip ko rin kasi na kumbaga, whether hindi ako kalingap, nakikita ko naman na kumbaga, iti-take advantage ko rin yung yung social media. So siguro maalala kung hindi ako ngayon kalingap, baka rin nagla-live selling ako. Baka rin siguro nakapag rin ako ng mga followers ko, supporters. Hindi nga lang siguro ganito kalaki, parang ganun. So, honestly, siguro mahirap. Pero nagagawa naman kasi ng paraan eh. Tama naman. And I think, personal naman Oo, kita I think pares lang din sa kanila. Oo. With Kalingap Dan. Siyempre, nakilala din po sila as... sikat yun, bro. Oo, sikat yun Sikat talaga. yun. Saan? Sus. Ikaw pa ba? So, kidding aside, ayun, siyempre, when it comes to business naman talaga, hindi mawawala yung, siyempre, yung ups and downs, lalo na sa mga katulad po nila Boss D and nila Papa Jobs na talagang hindi pa naman po gaano katagal yung kanilang business. So, the third question is, ano yung pinakamali yung nagawa nung nagsisimula pa lang kayong mag-business? Pinakamali. Pinakamali. Yes, pinakamali. Yung mistake nyo na nagawa. Nasa tingin nyo. Si Hana, ikaw naman sumagot. Isagandaan na lang. Ano pa kasi almost 2 months pa lang kami. Almost 2 so months. far naman, wala pa naman kaming major problem na napagdaanan sa live selling namin ngayon. Siguro ang challenges or struggle lang namin ngayon kasi sinusubukan namin mas palawakin yung audience namin and yung products namin. Kasi nag-add kami ng additional products sa items po namin. Wow. Like yung bags and perfumes from Jenny. Wow. Tapos meron din akong mga fashion jewelry. And si Boss D, pinatry niya yung mga... Kung ano yung tingin kong magugustuhan ng mga... So siguro yung kung paano namin i-handle kasi ang daming products, tapos hindi lang siya sa Boss D Farm. Yung sleepwear kasi namin, siya, sa Boss D Farm talaga siya. Pero yung mga products na ina-add namin, pang sarili. Pansarili na. So medyo ang struggle lang namin yung siguro sa inventory. Kailangan kasi magtugma lagi yung mga kita namin, yung nilalabas namin, kailangan tugma lahat. So doon kami mas nahirapan. Pero sa iba, wala pa namang major problem na. Okay. Actually, wait, tayo dalawa, di tayo nahirapan sa inventory. Dito lang po sa katabi namin. Bakit? Yung mga Ano ba? lalaki. Bakit ba? Yung mga lalaki pala. Oh. Share ko lang, Share. funny moments lang namin. Every time na nag-inventory kami, lahat yan, piniprint ko yan, lahat yan nakali. So, kung kunyari, for example, si Jomar nagbayad cash, si Carl nagbayad BDO, naka-indicate yan, talaga naka-specific siya. So, i-check namin lahat, okay, Dan, pumasok na ba sa Gcash? Oo daw. So, basta lahat, check siya. Tapos, tinototal ko na.
Once na total na, sa kanya hindi tumutog. May mga ganun lang kami Ay, siya? scenario. Ay, meron pala kaming isa. Yung na-scam siya sa Gcash. So, yung kinita namin sa live selling na wala. Lahat? Sa Sayang. 6 or 5th watch Ano naman yan. lahat? Mga magkano kayo? Estimated? Yung buong kinita namin, Grabe. parang nasa almost 9K siya. Yun yung kinita namin, labas na yung kapital. So, yung kinita, sayang. parang imbis na pangbayad or pang-rolling namin ulit, nawala siya. Kasi nakuha ng Gcash, tapos hindi na siya nabalik. Yung Gcash mismo? Actually, pwede nyo i-ano yan eh. Nireport na. Nireport? Kaya nag-start Saan? na Kanino? kami Gcash mag- mismo. Hindi, ang alam ko meron yan sa ano, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay. Pwede yun. Pwede mag-appeal doon? NCBSP sila ang magkocontact sa ano. Bangko Sentral ba yun? Sa company ng Gcash. Merong pwede ganun. pala yun. Oo. Kaya that's why mga naka-go time na kami lang. Go time. Okay. O, ikaw Papa Joms. Ano po? Ayun na nga, Kasi pinakamali. medyo matagal-tagal na rin yung mga business mo eh. Pinakamali. Paano ba? Okay. Di ko rin kasi masabing mali kasi kasama kasi yan sa ano. Part siya ng pag-nenegosyo. Kumbaga, marami kasing failures kasi. Hindi, maraming failure pero dun kasi tayo natututo eh sa ano failures natin sa business. Kumbaga, paano mali? Ano pa ang iniisip ko? Siguro ano na lang, paano ba? Pinakamali siguro kung magbibisis ka ng hindi mo gusto. Parang gano'n lang siguro. Tama. 'Di ba? Kasi pag gusto mo yung negosyo mo, kumbaga ano mo yan eh, i-embrace mo yan eh, kahit ano yan eh. Pero kung hindi mo gusto, hindi ka nag-enjoy, parang walang silbi. Parang hindi siya parang hindi siya tatagal. Oo, parang gano'n lang din. Dapat lang talaga sa business, dapat yung gusto mo talaga. Parang yung in short, dapat yung ilalabas mong produkto, more on knowledgeable ka. Knowledgeable ka. Kasi kung maglalabas ka kasi ng produkto, feeling ko lang yun lang Oo. yung pinapaano mo. Yung parang Tama. maglalabas ka ng produkto na wala kang kaalam-alam kasi Oo. hindi mo gusto. Oo. Unlike pag gusto mo yung bagay na produkto na yun, parang Alam ang mo. dami mong alam. Alam mo yung na kung- product na to. Kasi gusto mo Tama. siya eh. Oo, totoo yan. Yes. Like So far parang wala naman silang mga di ba? Walang mga mali na naging or decision. So parang nagiging lang, parang ang experience nila is parang mga struggles lang. Oo. When it comes Simple to mga failures. ganon, simple failures na kung saan, tama nga naman si Papa Joms na dun tayo matututo sa mga pagkakamaling yun. Ayun. So, ito po, mga boss madam, mga boss madam, mga ka-boss di fam, dako na po tayo sa ating final question sa gabing ito. Katata. Hindi naman nakata. So, ito ang final question namin sa inyo po. Sa tingin mo, ramdam mo na ba na successful ka? And paano mo malalaman kung yung business mo is successful na? Sino sasagot? Kami muna. Kayo muna si boss. Gusto kong mabigyan ng pagkakataon si Dims. Go Dins! Let's go Dins! Mag-notes daw kayo. Ba mag-notes? Sige. Paano mo sasabing Sa tingin mo ba, sa tingin mo, ramdam mo na ba na successful ng business mo? Paano ba malalaman if successful na ito? So, para sa akin, successful na siya. Kasi, di ba, nagsimula lang kami sa, sleepwear, 15 pieces, hanggang sa naging 50s, tapos naging 70 na, yung pinakamarami, di ba? And, ayun, nagbunga na, tapos nagkaroon na ng mga branches, nagkaroon na ng bags, perfume, bracelet, so, tsaka mga iba-iba pang damit na, BBK ba yan ba yun? BBK yan, mga BKK. Yan, so, para sa akin, successful na siya kasi, ayun, dumami na siya, nag-spread na yung, iba-ibang product na kami. So, ayan. So, tama naman kasi, syempre, sa business talaga sabi mo successful yung business, nagiging successful na kasi andyan na yung improvement. Kasi marami ramdam mo na improvement sa mga products, even sa sales nyo. Kaya, ikaw pa Joms? Ako? Oo. I think baka meron pa silang idadagdag. Pero Boss. hindi pa namin bro. sinasabing successful na talaga. Nagsisimula pa lang naman kami.
Pero ramdam lang namin yung parang sinimulan namin is meron naman progress. Oo. Pero di pa totally na nakuha So, na namin yung goal na gusto namin. Di pa naman. Nagsisimula pa na. Marami pa kami pagdadaan. Yan. Yun. Papa Joms. Yung sa akin naman, naano ko din naman sila, naintindihan ko sila. Actually, ano naman yun, kumbaga, depende rin kasi sa sarili natin kung ano, paano natin masasabing successful. Si Dins parang yung successful na sa kanya yung nangyari sa ngayon eh. Kay Dan naman is hindi pa totally. Sa pananaw. Depende sa pananaw, oo. Sa akin naman, paano ba? Somehow, pero hindi pa. Kasi ako, para sa akin kasi yung, produkto ko, feeling ko magiging successful yung sa Joms Chill Shop ko kung siguro yung mga produkto ko nasa mall na, meron ng mga branches, meron ng malaking pagawaan, factory, tapos yung kumbaga nationwide na niya na. Parang ganun. Parang yun yung inaano ko para sa akin na successful yung ano ko eh. So sa ngayon as of now, hindi pa. Pero continue lang. Yun lang naman. Continue lang naman. So yun. Sana sumakses tayong lahat. Parang ganun. Sumakses. Sumakses po tayong lahat, guys. Yes po. Jenny, yes po. So, yun po. Sa kanila kasi, tayong lahat naman is marami na tayong perception and sariling pananaw kung ano ba talagang successful na para sa atin. Pero, yun. Sa ngayon, sobrang proud ako sa kanila. Yan, kasi siyempre mga kaibigan ko din naman mga yan. And nakita ko yung mga pinagdaanan po nila na sa kanilang mga business. Siyempre, at yun guys, thank you so much po sa mga sumama sa amin dito sa episode 6 po. Ayan guys, thank you so much. Mga ka-Boss D Fam. Yan, see you po next episode. Yan, bye-bye po. So yun, gusto kong humingi ng parang sayings kay Papa Joms dahil isa din siyang negosyante. So, bigay ka ng parang motivational or inspirational na sa mga viewers natin na gusto ring maging negosyante rin, na mga katulad natin. Bigyan mo sila ng magandang advice. So, grabe yun. Thank you, Jenny. Nabigla ako sa inyong bigla ang tanong. So, ano ba? Unang-una kasi, sabihin ko, ang negosyo is hindi para sa lahat. Meron kasi mga tao na gusto lang maging empleyado. Meron tao na mahilig sa negosyo. So, sa mga negosyante dyan, hello sa inyo. Payo ko lang or masasabi ko lang na kumbaga, to make it short lang, yung success, bago mo siya maabot, para siyang baitang. Kailangan mo na maraming failure para makabot ka dun sa tuktok na success na yun. So, yun, isa sa saying ko, wala naman masama kung sa kumbaga, sa pinakamaliit na punan ka mag-umpisa. Tapos, paano ba? Business is, parang risk-taking din kasi yan eh. Medyo risky yan. So, kailangan mo rin talagang, bukod sa experience, kailangan mo rin talagang pag-aralan yung magiging business mo. So, ganun. And kung gusto niyo po pong maraming malaman, mag-aral po kayo ng kursong business management. Siguro yun na lang. Kay Chinkitan. Ay, kay Chinkitan yung live. Oh. Kay rin, Boss Sanchez din. Kay brother Yun. Iyo. So yun, thank you, Jom, sa... Okay lang bang i-promote ko na din dito yung aking business? Okay. Hello po, sa mga gusto pong, promote ko po yung aking small business lang naman. Joms Chili Products po, available po siya sa Facebook. Pwede po kayo mag-message doon. Sa TikTok and Shopee, yun, hanapin nyo lang yung Joms Chili Products po. Meron po ako guys yung tawag niya, yung pag-distributor po ng Velvet Packs, yung Gluta White. Hanapin nyo lang po Velvet Packs, VB Gluta White by Joms. Sa mga gusto po ng Gluta White, yan, PM po kayo doon. Sa rentals, sa mga taga-diet po, daitin nyo. Sa mga gusto lang po wala pala akong page doon, pero yun lang. Boss, kayo na mag-outro. Siyempre, thank you kay Papa Joms sa pagsama sa Thank you. Farm Talk. Thank you. Kay Boss Carl. Welcome, boss. Kay Philip. Siyempre, kay Philip din na nagkakamera. So, nag-effort sila para dito sa ating Boss D channel. Kaya salamat at sa mga viewers natin. Salamat sa inyong support. So, kayo. Yun, syempre thank you sa mga viewers po namin na sumusupport pa rin po until now kasi
malaking tulong po na may naniniwala at nagtitiwala pa rin po sa amin. And syempre sa mga Jomcar, kay Carl, kay Philip na nakita namin yung effort and talagang binigyan po kami ng time para po dito. So thank you so much. And ayun, sana supportahan niyo po kami at ang buong Kalingap. Yun. Ako, magpapasalamat ako, di pala ako nagpasalamat. Salamat po sa Boss D Fam. Siyempre, sa ano po nila, si Kalingap Dan, together with his partner na si Jenny. And siyempre, Hannah and Dins, and kila Nanay Gemma, and at Yaya Beth, sige sa ano po sa amin, kumbaga, Pag-ampon. namin Ng ilang sa kanila ng 2 araw. 2 araw. Yun. Naman kayo ng Yun, part ng Yan. family. Eh, grabe. And syempre, salamat sa ano pa bang papasalamatan ko? May ano dun. Gusto mo agad? So, sana next time, makapunta ulit kami. And syempre po, please support po Kalingap Dan. Yung kanila pong mga pagla-live selling din. So, sobrang, ano po yun sa aming lahat. Sobrang helpful. Thank you very much po.